Ganito ang gagawin natin para hanapin ang e-travel, yung bagong application. I-type lang din natin ang e-travel kasi nandiyan na ako, nag-search na ako. Pero pag nag-ano kayo ng lalabas talaga yung e-travel Philippines. Ayan. Ayan, dyan tayo. Tapos, ito ang i-click natin ha. Ito yung bago mga madam ha. Ito yung bago information system. Ayan. Pwede nyo na siyang picturean kung sa cellphone kayo magpi-fill up, mas mabilis. Ayan, picturean nyo na lang yung ano niya, QR code niya, tapos ito yung guide niya. Ayan, ganyan siya. Basahin nyo na lang din yung guide niya, pero hindi naman na siya ngayon eh. Tapos ito, picturean nyo na lang para mabilis. Para sa cellphone na lang kayo, kahit nagbibiyahe kayo, pwedeng pwede. Ayan, ito ang ating unang gagawin. Maglalagin tayo. Enter natin ang email address, tapos ang password natin, tapos login click. Ayan. O mag-create tayo ng account. Mag-create na lang tayo ng account. Ayan. Mag-create tayo ng account. Tapos mag-aano tayo ng kung wala pa kayong account, mag-create kayo. Kung meron naman kayong account dito sa e-travel, yun na lang din ang gamitin nyo. Ayan, gagawa tayo ng iba. Ayan, nilagay ko yung email ko. Ayan. Nakalagay dyan, the email has already been taken. Ibig sabihin, na ako. Ayan, naka-create na ako dito. Kaya hindi na dapat natin itong gamitin. Dapat iba na yung gagamitin natin. Ayan. So, ang gagawin ko na lang dito, magla-login ako. Ganyan lang gagawin nyo ha. Magla-login na lang ako. Kung magko-continue ka kasi hindi pwede. Pwede naman yung Google, kaya lang meron siyang notification na papasok. So, ito, mag-login na lang ako. Ilagay ko yung yung email ko dyan. Yan, lumabas na yung email ko. Tapos ilalagay ko na lang yung password ko. Tapos gawin natin, punta tayo sa home. Yan, para makakapunta tayo. Dahil sa ako'y nag-fill up na, lalabas yung lalabas yung ko dito, yung information. Kaya ang ginawa ko, dahil sa tinakpan ko siya. Ayan, diba? Makikita kasi yung passport ko. Ayan. Tapos ang gagawin ko rito, dahil sa papakita ko nga sa inyo, gagawa tayo ng new travel declaration. Ayan. Punta tayo dito sa new travel declaration. Kung ikaw, ayan, ito pipilapan mo. Kung halimbawa naman sa pamilya mo, ito rin ang pipilapan mo. Tanggalin ko na to kasi dinikitan ko lang yung passport number ko. Ayan. Siyempre, i-try natin ito. Magawa ulit tayo ng panibago ha. Ayan, i-click natin yan para maging blue. Kung ito naman ang i-click mo, siya yung magbo-blue. Kaya dito natin siya i-click. Tapos ito, siyempre air tayo. Kaya air yung ating hindi naman tayo magbabarko, 'di ba? Ito kung barko. Ayan, siguro doon sa Pilipinas yan, yung mga nasa Pilipinas na magbabarko. Tapos i-click natin itong new arrival. Ayan. Ito naman, departure, living in the Philippines. Yung mga nasa Pilipinas to, hindi mo yung kailangan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na kapag hindi lumabas yung flight nyo, eto, mag-back kayo, i-click nyo to, lagyan nyo siya. Ayan, ngayon lumalabas naman na siya kaya hindi na natin kailangan. Pero in case lang na hindi lumabas, kasi ganyan nangyari sa akin, hindi siya talaga lumabas. Kaya nag-back ako, i-click ko siya para nakita ko yung flight number ko. Ayan, tapos i-click lang natin itong continue. Ayan, i-click lang natin yung continue. Pagka-click dyan, ayan, lalabas na yung travel details natin. Yan sa arrival. Ano yung purpose travel mo? Ito lang yung pagpipilian. Yan lang. Kahit na anuhin mo kasi kung wala naman, 'di ba, family, 'di ba? Dapat visiting family, wala naman nakalagay. So nilagay ko na lang convention or conference na lang nilagay ko. Bahala ka diyan, basta 'yan. Wala akong mapiling iba eh. Wala naman, hindi naman sa business. Tapos pipili tayo dito ng hindi naman tayo 'di ba? Hindi naman tayo stewardess para flight crew or pilot. Eto pipiliin natin passenger. Ayan. Tapos ang origin natin, ayan, para mabilis, ilagay mo lang yung kay o Korea.
para lumabas na. Lalabas na yung South Korea. Ayan, lalabas na yung South Korea. Paglabas ng South Korea, i-click mo lang siya. Ayan, bakit ayaw niyang umano? Ayan. Ayan. Minsan ayaw ayaw sumunod, matigas ang ulo. Ilalagay natin dito, i-click natin residence. Tapos dito yung information mo, i-click mo na lang to, i-click mo na lang yung rito, same as permanent country of residence, i-click mo na lang, lalabas na yung iyong address dito. Ayan, naka-English siya. Kung, di ba, napilapan mo naman na yan dati. Kaya lalabas na yung yung pinilapan mo nung una. Tapos, lagay mo na lang yan dito. Ayan, yung flight information mo, ilalagay mo na dyan kung kailan ka magpa-flight. Ilalagay mo ng 13. Ayan. Bukas ka magpa-flight, o di ba? Halimbawa lang yun. So, lagay mo na dyan yung airline mo. Ilagay mo yung Philippine Airlines. Lalabas ba siya? Hindi siya lumabas. Ayan, lumabas na yung Philippine Airlines. Tapos, depende kung Cebu ang Cebu Pacific siyempre yung pipiliin mo. Kung ano yung airlines mong sasakyan. Ayan, kung anong airlines mong sasakyan. Tapos lagay mo yung flight number mo dyan. O bahala ka na kung PR, ayan, PR 485. Kaya siguro hindi lumalabas yung ko dahil nagpalit kami ng airlines. Nagpalit kami ng eroplano. Hindi ko lang alam ha. Tapos ito raw siya ay sa Mactan, Cebu siya pupunta. 'Di ba Manila ako. I-clinic ko lang yan para maging example lang sa inyo. Tapos dito, yung seat number mo optional lang yan. Next. Ayan, pipilapan mo lang 'to. Sabihin mo lang yung totoo. Ayan, dahil wala naman akong sakit, hindi naman ako na-expose sa sakit. No ang ko. Tapos ito, wala din naman, di naman ako nagkasakit ng 30 days. And no din ang ko. Ayan, required yan ha. Tapos dito, i-click mo lang ulit yan. Andyan na, lalabas na siya, diba? Ayan. Lumabas na siya. Nandyan na lahat, pati yung health declaration natin. Submit na siya. Ayan, nakalagay na dyan ha. Submit na. Tapos ayan na, congratulations. O, diba? Ayan na siya, i-travel. Ganun lang kasimple. Tapos ito, andyan na yung iyong ayan. Ayan na yung information mo. I-click mo na lang yan dyan, makikita mo na siya. Hindi ko na siya, ayan, back home na lang tayo. Ayan, mo siya, i-save mo siya kung magbaba ka. Kasi hindi na ako nag-back nun eh. Ayan. Ayan, andyan na siya.